Wasak na dike, pag-apaw ng ilog at iba pang pagbaha ay dinulot ng bagyong Julian sa iba pang bahagi ng Luzon. Mula sa La Union, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, aabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ni Bagyong Julian dito sa Region 1. 14 na kalsada ang binaha dahil na rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala sa ngayon, tuloy-tuloy yung distribution ng relief packs ng mga LGU sa iba't ibang probinsya sa Ilocos Region. Hindi na madaanan ng Abot Bridge sa boundary ng Barangay Lanao at Malasin sa Banggi, Ilocos Norte. Sa lakas ng rumaragas ang kulay tsokolating tubig, pangamba ngayon ng mga residente, baka masira ang kanilang tulay. Sa bayan naman ng Adams, tuluyan ang nasira ang Bolo River Flood Control Project. Ang ilang bahagi nito nagkabitak-bitak pa. Binahari ng ilang bahay sa barangay Ruot sa Dingras. Tumataas kasi ang tubig sa irigasyon. May mga inilikas din sa bayan ng Vintar dahil sa baha. Mahigpit na binabantayan ang Bislac River, lalo't malalakas ang buhos ng ulan dahil sa Bagyong Julian. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan sa spillway dahil sa pagtaas ng antas ng ilog sa Quirino, Ilocos Sur. Sa Hanging Bridge dumadaan ang mga residente para makatawid. Mga residente sa 5 barangay ang apektado. Kanselado rin ng flights sa Lawag International Airport. Ilang kalsada ang baha at ilang pamilya rin mula sa barangay 32-C Lapas ang inilikas. Pagguho ng bahagi ng bundok sa sitio between Barangay Lineng, Likuan, Baay Abra naman ang problema. Isang linya ng kalsada ang natabunan pero agad ding nagsagawa ng clearing operation. Malalakas ang alon pero di napigilan ng ilang mangingisda sa Dagupan, Pangasinan na pumalaot. Hindi namin inisip yung bagyo, basta importante makakuha kami ng pang-ulam na kakain sa talong araw, isang beses. Malalakas ang bagyo. Pag may kaya ng bangka namin, sasagupay namin yung mga ganun ng alon lang. Nakabantay naman sa baybayin ng mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Binabantayan din ng Marusay River sa bayan ng Calasiao. Maaring tumaas pa po kasi medyo mabagal yung pag-alis ni Julian. Lagi tayong nakahanda dyan at lagi tayong nakikipag-coordinate sa mga barangay para kung sakaling magkaroon ng pagbaha ulit. Isa sa mga bahaing barangay ang Lasip, kaya ang mga residente handa na raw sa posibleng pagbaha. Itatas namin yung mga gamit namin. Tapos hindi naman masyado, kung talaga mataas-taas, talaga ililipat ko na doon. Pinaghahandaan na rin ng mga residente ang unti-unting pagtaas ng antas ng tubig sa Buod Kayanga River sa San Fabian. Baka tumaas yan, mapaw. Kailangan na namang lumipas. Binabantayan din ng iba pang river system sa probinsya. Mel, dito naman sa probinsya ng La Union, maghapon yung buhos ng ulan. Isang insidente ng rockslide ang naitala, ayon yan sa PDRRMO. Samantala, dahil pa rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, ilang kabahayan sa bayan ng Agoo ang binabahasa ngayon. Mel? Jasmine, kamusta ang sitwasyon sa mga inikutan ninyong evacuation center? Jasmine? Actually, Mel, sa ngayon, ayon sa Office of the Civil Defense, yes, Mel. Sa ngayon, Mel, ayon sa Office of the Civil Defense, nasa 100 families lamang so far yung mga nasa evacuation center. And sa ngayon, maayos naman yung kalagayan nila at dahil nga sa tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan, hindi pa rin sila pupwedeng makabalik sa kanilang mga bahay. And possible, Mel, na kung magtutuloy-tuloy pa yung buhos ng ulan ay posibleng madagdagan pa yung bilang ng mga evacuees sa mga evacuation center, especially sa bahagi ng Ilocos Norte at maging sa probinsya ng Ilocos Sur. Mel? Sana naman maging maayos ang relief operations dyan. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.